Hinanap ko yung meaning ng lighthouse. It is a tower building structure on the coast, equipped with powerful often flashing lights, sometimes sound signals. Anong purpose? To guide ships at sea or on inland waterways, warn of dangerous rocks, and assist with coastal navigation. That application, the lighthouse is the church. Kaya nandito tayo para i-guide. Kaya kung ayaw mong magpa-guide, you are in the wrong place. You are in the wrong place if you don't like to be guided. Pero tandaan natin mga kapatid, kailangan natin ng guide. Gaano ka man kagaling, gaano ka man, alam niyo, sino man matatalino, laging meron silang advisor. Kaya ang simbahan ay lighthouse. And how can be a church to be a lighthouse? Through the Word of God. Tingnan nyo, what is church without the Bible? It's not tradition. It's not religion. It's Bible. Alisin natin to. Ano pang mensahe ko sa inyo? See? Kaya salamat sa Panginoon. Yung lighthouse, napapakinabangan po yan, nag-guide dyan. At nagbibigay, huwag kang pupunta dyan, dangerous yan, wag. Pero mga tao, pambihira, tinuturuan na, sila pang marunong. Sana kayo na lang naging lighthouse. Magpasalamat tayo sa Panginoon na ang Diyos tumatawag ng lalaki at babae para i-guide tayo. That's why Sunday school is very important. Are you listening? Sunday school is very important. Kaya sa ating Sunday school, we have divided Sunday school. Pero maraming Kristiyano na hindi uma-attend at maraming Kristiyano pag Sunday school late. It is a Protestant church. We are not Protestant. We don't protest. We preach. See? Kaya nakakalungkot na maraming Kristiyano, parang hindi interest. Ay, Sunday school lang yan. Kaya po divided para maabot yung inyong pangangailangan spiritual. Maging sa mga bata, makita nyo kanina yung age 4. Sila yung age 4. Tinuturuan yan. Alam nga naman, turuan mo yan ng pang grade 10. Kaya, magtuturo dyan, maaabot ang kanilang pangangailangan. High school, binubukod din natin. High school boy, high school girls, ay binubukod natin. Para mayroong isang babae magtuturo. Ganun din po sa college, college men, college ladies. Working men or professionals men and professional ladies. Mayroong nagtuturo. See? Kaya, mga kapatid, ang ating simbahan, by the grace of God, ginagawa lang natin lahat ng bagay magagawa natin to be a blessing, to guide you. Hindi namin sinasabing kami ho ay magaling. Hindi ho. Ang Diyos ang magaling. Kaya, salamat sa Panginoon. Alam niyo ba na natutuwa ako na ang dami nating mga seniors dito? Marami nang matatagal dito. Lalo pag Sunday morning, mayroon tayong isang nag-a-attend dito from East 1. Doon pa yun sa may nightclub dati, yung sa may ice plant. Doon pa siya na-save. 1982 yata yun. See? Doon pa yan na-save, 83. Si Tess Mendoza, nakaka-attend lang. Siya lang mag-isa sa bahay nila. Pero nakaka-attend, 83 years old, nagbabiyahe papunta rito. Salamat sa Panginoon. Lahat po, pwede po maghingi ng pabor. Lahat ng mga seniors, magpa-picture po tayo. Magpa-pogi point. Lahat ng mga seniors, mamaya, dito tayo. At alam nyo, para makita nitong mga juniors na, why are we here? Bakit kami naririto? Kaya yung buhay ng mga seniors napakahalaga. Kami yung nasa departure terminal. And you are the next.
Kaya, salamat sa Panginoon na bago tayo umalis, ay meron tayong ligasiya na iiwanan sa mga kabataan. Sapat ang mga kabataan ngayon ay terrible ang impluensya ng kamunduhan. Opo. Okay, sabi ko sa inyo kanina umaga yung mensahe kalahati pa lang. Kaya ngayon, ating tatapusin yung isa't kalahati. Amen. So, balik po tayo sa ating text, Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Tayo po ay magstayong lahat bilang panggalang sa salita ng Diyos. Babasahin ko po at sundan niyo po sa Bible silently. Hebrews chapter 3 from verse 7 hanggang verse 19. Verse 7 hanggang verse 19. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Babasahin ko po lahat ng mga verses, sundan niyo po sa inyong Bible. Hebrews chapter 3 verse 7 to 19, verse 7. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation and the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years, wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily, what it is called today, lest any one of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation. For some, when they had heard, did provoke. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Verse 17, when whom was the grieved 40 years, was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter in because of unbelief. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Patawad, Panginoon, sa aming kasalanan. Panginoon, salamat sa biyayang ibinigay niyo po kaninang umaga. And Lord, again, we ask your favor, we ask your Holy Spirit to work in our midst. Ganyan din po, Panginoon, aming dalangin na magkaroon kami ng conviction. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, na huwag namin pagmatigasin ang aming puso, kundi kami matutong sumunod sa inyo na mayroong pagpapakumbaba. Patawad po sa imong kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated, please. Sinabi ko sa inyo kaninang umaga, ito ay kasaysayan po, o ang inilagay po dito, this is in the Old Testament, kasaysayan ng bayan ng Diyos. At binasa po natin kanina na ngayon lang ang naging kalagayan ng bayan ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, ang title ng mensaheng ito ay, This Message is for You and for Me. Kaya direkta po ito para sa iyo at para sa akin. Tandaan po natin na sa tuwing tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, isipin natin na para yan sa atin. Ang nakakalungkot po, maraming Kristiyano na pag narinig yung mensahe, ang sasabihin, naku, sayang, wala sila. Tama yan sa kanila. Siya hindi tinatamaan, pero yung iba tinamaan na. Yan ang nakalulungkot na problema na ugali ng ibang mga mananampalataya. Kanina, tinalakay natin, mga kapatid,
na tatlong bagay kung bakit hindi sila nakapasok sa promised land. Are you listening? Oo. Ang plano ng Diyos from Egypt to wilderness to promised land. Sila ho ay, lahat nangyari yun ay miracle ng Panginoon. Can you imagine? Ipinakita ng Diyos yung miraculous way. Paano sila nakatawid from Egypt under sa bondage o pagkaalipin ng Egypt? Hinati ng Diyos yung dagat na pula. Para sila ay magkaroon, sabi ng Bible, as a dry ground to cross the Red Sea. At ang nais ng Diyos sila ay dalhin sa promised land. Yung lupang pangako ng Diyos. Ang nais ng Panginoon sa buhay natin pagkatapos na tayo maligtas, ang plano ng Panginoon. Tingnan nyo, God has a plan for you and for me. Individual plan of God. Because our God is a gracious God. He is an all-knowing God. He is a powerful God. He is omniscient God. Lahat ay alam ng Diyos. Yung iniisip mo ngayon, iniisip mo bukas, alam ng Panginoon yan. But God has a plan for you. At ang plano niya ay nandito na salita ng Diyos na kailangan lang natin, we need to seek it. Open your Bible, Jeremiah. Jeremiah chapter 29. Jeremiah 29. From verse 11 hanggang 13, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Kalahin mo yan, sino ba tayo para ilagay sa isip niya? Nanonawaan niyo po? O anong kayabangan natin para hindi sumunod sa pag-iisip ng Diyos? See? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace. Kaya hindi po man lang plinano ng Diyos na sirain ang buhay mo't buhay ko. Ang sumisira sa buhay ng tao ay kasalanan. Are you listening? Alam mo, bibili ng alak, maglalasing, pagkatapos maghuhuramintado. Sinisira niya ang buhay niya. Bibili ng sigarilyo, hihit-hitin. Pagkatapos yung nicotine, diretso sa baga. Ngayon, mas terrible, meron ng, ang tag nun? Vape. Yeah, yung vape. Chemicals yun. Mga kapatid, hindi plano ng Diyos masira ang buhay natin. Ilan po ang nasa bilangguan ngayon gawa ng illegal drugs? Hindi ang plano ng Diyos sa buhay natin, kapayapaan. Are you listening? Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Look at verse 12. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Napakaliwanag, mga kapatid, instruction ng Panginoon. At ang sabi sa verse 13, and ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Hanapin mo ang Panginoon. Kaya doon sa Matthew chapter 7, sa kanyang outline ng prayer, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, hindi yung nasa dingding. Hindi yung nasa sulok. Hindi. Hindi kiluluuwing, kundi sa Diyos. Amen? Oh. Tingnan yung mga tao na alipin ng relihiyon. Pag sinabing, magdala kayo ng payong. Pag umulan, balik na rin yung payong. Sunod lang ng sunod. Ano sabi ng Bible? Ang bulag, umakay sa kapwa, bulag saan pupunta? Sa hukay. This is the lighthouse. We have the light to guide you. Hindi para ipahamak. Ang tunay na pastor na tinawag ng Diyos ay hindi para sa material, kundi sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao.
And then look at in verse, sabi doon sa verse 13, and ye shall seek me. Kaya sabi ng Bible, ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Very simple. You acronym ask. See? Ask and it shall be given. Seek, ye shall find. Knock and it shall be open. Napakasimple. Alam nyo, mas gusto ng tao ang mga kasalanan. Kaya, tandaan po natin mga kapatid, yun ang dahilan. Kaya sabi dito sa verse 7, ano sabi doon? Verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith. Why the Holy Ghost saith? Because the Word of God is inspired Word of God. This is guided by the Holy Spirit. The Bible says that the sword of the Spirit is what? The sword of the Spirit is the Word of God. Kaya sabi ng Bible, when you heard the voice, today, if ye shall hear His voice. Whose voice? It's not my voice, it's God's voice. You hear His voice, harden not your heart. Huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Sino ang anak ng Diyos from the Old Testament down to the New Testament na sumunod sa Panginoon na napahamak? All of them are not perfect. We are not all perfect, but they obeyed God and the Lord blessed them. Ay yung mga nag-rebelde, ay yung mga nag-rebelde kay Moses? Wala. Kaya mga kapatid, ang pinakamaganda, sumunod tayo sa Panginoon. Look at verse 15. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation. Kaya mga kapatid, ating makita po na ang nangyari sa kanila ay kaya sila hindi nakapasok. Number one, they doubted the Lord. Sila ay nag-alinlangan. Sila ho ay nag-alinlangan sa ating Panginoon. Nag-doubt sila. Ang pinakamapanganib sa ating buhay ay tayo po ay mag-alinlangan sa Diyos. Don't doubt God. He is a perfect God. Amen? Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, tingnan natin, tanging ang Diyos lang ang pwede natin pagkatiwalaan. Salamat sa mga tao na mayroong mapapagkatiwalaan. Pero tanging Diyos lang ang nakakaalam. Pero sa Diyos ka magtiwala, safe ka. Pero sa tao, gawan mo lahat ng bagay ng kabutihan, talagang pag inatake ng kasalanan, tapos ka. Walang close relationship yan. Kaya it's only by the grace of God. It's only by the grace of God. So, kapag hindi natin, mga kapatid, pag hindi natin naayos ang ating ugali, na tayo ay nagda-doubt sa Diyos, malaking problema yan. It will always lead you to disobedience. Pag nag-alinlangan ka na sa Diyos, hindi mo na susundin. Why? They were not able to get in. See? Hindi naman lahat. Tingnan nyo, inutusan ni Moses, yung 12 spies, yung 10 pagbalik, na-split yung 10, yung 12, yung 2 versus 10. Yung 10, ang report ay pangit. Hindi tayo makakapasok dyan. Ang nakita natin doon, yung mga Anakims, malalaking higante. Hindi tayo makapasok doon. Alam nyo, yung mga nagda-doubt, ay wala tayong magagawa dyan. Ang laking problema yan. Alam mo, nakita ng 10, yung nakita ng 10, yung laki ng problema. Pag malaki ang problema, anong nakita mo? Maliit ang Diyos. Pinaliit mo ang Diyos. Ang Diyos ng langit at Diyos ng Bible ay hindi Diyos-Diyusan. Ang Diyos ng langit at Diyos ng Bible ay tunay na Diyos na siyang naglalang ng buong sanglibutan. And God can do it. God is able. He is able.
If He is able to save you, He is able to save others. That's why this coming Wednesday, let us bring more visitors, and we need to beg on God that God will save them. Amen. So, is it number one why they were not able to get in to the promised land? They doubted the Lord. They disobeyed the Lord. Tandaan natin, ang pagsuway natin sa Diyos, resulta ng ating pag-aalinlangan. Tingnan mo, sisimba kaya ako o hindi? Nag-aalinlangan ka na. Kaya sabi ng Bible, a double-minded man is what? Unstable in all his ways. Sabi ko nga sa inyo, kagabi ang sakit-sakit ng paa ko. I almost called Brother Mord. But I don't know where Brother Mord is. But he is, praise the Lord. To God be the glory. See? I almost called him last night. 1 o'clock. Kaya lang hindi ko tinawagan, is already 1 o'clock. And I think he is the only preacher that will answer me if I call him 1 o'clock. If there's signal. See? Pero, again, sabi, Panginoon, gusto ko mag-preach bukas. Panginoon, pagalingin niyo po ito. Pagalingin niyo po. Kung ito'y palo niyo sa akin, thank you, Lord. Pero, by the grace of God. See? Sabi ko, hindi naman itong paa ang magpipreach. Kaya, salamat sa Panginoon. So, the reason that they were not able to get in, they doubted the Lord, they disobeyed the Lord, and number 3, they departed from the Lord. Alam niyo mga kapatid, when you disobey, God will not bless you. Are you listening? Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, don't expect that God will bless you. At pag ikaw na-bless, sabi ni Pastor, hindi ako pagpapalain pagka ako hindi sumunod. Bakit ngayon ako pinagpapala? Aba, pambihira. Baka iba ang nagpala sa'yo. Prinsipyo yan ng Bible. Deuteronomy 11:26 to 28. Na sabi doon, sa verse 27, a blessing if you obey the commandments of God. Sabi ng Bible, and a curse if you will not obey. See? So, the third one is they departed from the Lord. Lumayo sa Panginoon. Ang pinakadelikadong lugar na buhay ng Kristiyano, mga kapatid, ay yung lumayo ka, umalayo ka sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Katulad niyan, linggo wala ka sa simbahan, ay utos yan ng Panginoon. Sabi ng iba, pwede naman ako magbasa ng Bible sa bahay. So, simpre naman. Pwede naman akong sa restaurant magbasa habang kumakain. Pwede naman. Pero ang utos ng Diyos ay napakaliwanag, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Hindi sinabing huwag pabayaan ang pagkain sa restaurant. No, ganoon. Kaya, napakaganda makita natin ito, mga kapatid. Make sure na you have the knowledge. Kung ikay anak ng Diyos, nasa puder ka ng Diyos. Nasa puder ka ng Diyos. Pag lumabas ka dyan, wala siyang kapahintulan, you are going astray. Maliligaw ka. Naalaala mo yung prodigal son, di ba? Lagi ko sinasabi ito, yung prodigal son, nagmana ng maraming kayamanan. Di ba? Hiningi niya, in advance niya na. Sa atin, pagka ang makukuha mo lang yung mana, pagka namatay na. Pero habang buhay, kahit na may kasulatan, diyan pa rin yan. Pero siya, in advance niya na. Kinuha niya yung kanyang mana. At siya'y namuhay ng riotous living. Ang ibig sabihin ng riotous living ay walang direksyon. Pag lumayo ka sa ama mo, tatandaan natin mga kapatid, mapapahamak ang buhay mo. O kaya makita nyo, halos makisalo sa baboy. Tapos na akong kita niya, sabi niya, bakit ang buhay ko'y ganito? Siya'y tumayo at sabi niya, ako'y babalik, aaminin kong ako'y nagkasala. Kaya kung ikaw ay ang buhay mo, alam mong hindi na sa kalooban ng Panginoon, bumalik ka na lang kaya sa Diyos. Ipakita mo sa Kanya ang tunay na iyong pagsisisi ng kasalanan. Kaya yung problema nila,
the problem of their doubt, the problem of their disobedience, ang sabi po ay and the problem of their distance from the Lord. Ano sabi ng Bible? Buksan niyo po sa Sipanaya. Sipanaya chapter 3, verse 1 and 2. Ang sabi ng Bible, sa Sipanaya chapter 3, verse 1 and 2, woe to her that is filthy and polluted to the oppressing city. Anong ibig sabihin po yung woe? Ang ibig sabihin ng woe ay yaan po'y kawawa. Katulad sinabi ni Pablo, woe unto me if I preach not the gospel. Kawawa ako pag hindi ko ipinangaral ang ebanghelyo. Anong sabi doon sa Sipanaya chapter 3 verse 1? Woe to her that is filthy and polluted to the oppressing city. She obeyed not the voice. She received not correction. Alam nyo, pag ang Kristiyano hindi na pwede i-correct, yan ang pinakakawawang buhay. Yan ang pinakakawawang buhay. She received not correction. She trusted not in the Lord. She drew not near to her God. Kaya itong bayang ito, mga kapatid, ay napapaligiran ng matinding kasalanan. At ganyan din po tayo. Kaya dapat ay naalam natin, wag nating kalimutan, there is a lighthouse that will guide us. Kaya mahalaga po ang church. Amen? Mahalaga po ang church. Ano sabi ng Bible sa James chapter 4 and verse 4? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is what? The enemy of God. Kaya kung ikaw ay makasanglibutan, ang mga gusto mo ay mga worldly music, worldly exercise, abay matindi ngayon kahit ng mga senior. Anong tawag doon sa mga somba? Mga naka-short pa yan. Senior na yan. Ay yung balat ay nagaganon-ganon na. Ay, grabe. Sabi ko, grabe naman. Sabi ni Brother Mort, grabe. Ha? Kalahin mo yan? Matindi yan. Kaya, pag ikaw ay makasanglibutan, madali kang hilahin. Sabi, halika, inom tayo. Brad, inom tayo. Brad pa ang tawag, ha? Alam kasing membro ng CBBC. Brad, inom tayo. Ay, hindi muna. Sige na, halika na. Ano bang brand? Ang tawag niya Brad, pero sabi, anong brand? Depende pa pala sa brand. Ayun. Pag nalasing, nag-i-English na. Grabe na. Yan ang madaling... Pag ikaw ay makasanglibutan, kaladkarin ka ng mundo. Saan ka niyan dadalhin? Sabi ng Bible, ang plano ko sa iyo, kapayapaan, hindi kaguluhan. Yan ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tingnan niyo sa Psalm 73, 27 to 28. Psalm 73. 27 to 28. For lo, they that are far from thee shall what? Perish. Pag lumayo ka sa Panginoon, mapapahama ka. Thou hast destroyed all them that go a-warring from thee. Verse 28, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Kaya sabi ng Bible, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. So ating i-consider, mga kapatid, reminders. This is revival. Are you listening? Ano yung revival? Pag sinabing revival, una, mayroong reminder. Alam mo na yan, pero nalilimutan mo. Reminder. Ano pa? Review. Ginawa natin, review. Di ba? Bago mag-exam, review. Number 3,
rebuke. Kailangan natin ng rebuke. Open rebuke is better than secret love. And then number 4, recharge. After you realize of your sin and anything, you confess it to God. Then you admit what you received. I'm saying what you heard. See? If you hear my voice, do not hurt in your heart. Tinanggap mo yun, uuwi ka, busog spiritual. Masaya ka, naka-recharge ka eh. Ngayon usong electric car. Kasi daw, mahal ang gasolina, mahal ang diesel. Kaya electric car. Sabi naman iba, pag electric car, para daw ikaw nasa microwave. I don't know. Pero tandaan natin, pagka yung electric car, may battery yun. Pagka mababang battery, recharge. Kaya tayo minsan nadadala ng mundo kasi ang battery natin ay mahina. Anong battery natin? Word of God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya dapat mga kapatid, ito ang dapat nating consider sa message na ito. Pag ang Diyos nangusap sa iyo, ay kinakalang be silent to God's message. Maging tahimik tayo. Hindi yung nagpipreach ang Panginoon, nagpipreach ang pastor. Ang Panginoon nangungusap sa iba. Ikaw naman yung nanggugulo pa. Nagpipreach yung pastor, nanonood ka dyan sa iyong cellphone. Tandaan po natin, dapat tayo ay matutong manahimik. At makinig. Ang sabi ng Bible, kung ikaw may pakinig, makinig. Hindi lahat kasi may pakinig ay nakikinig. Oo. Dapat kung ikaw ay may pakinig, makinig ka. Tuwing preaching, ikaw ay dapat na nakapuko sa iyong pakikinig para maunawaan mo ang salita ng Diyos. Ang preaching ay pangungusap sa atin ng Diyos sa mamamagitan ng kanyang salita. Naalala mo ba nung tayo nasa elementary? Ano sabi ng teacher sa atin? Pag maingay, keep quiet! Di ba sabi ng ganyan? Awa ko, kayo siguro mababait, pero kami sasabihan eh. Keep quiet! Yung isa naman teacher sabi, stop! Quiet! Kaya magulo sila. Stop quiet daw. So, ating makita mga kapatid, makinig tayo. Tumahimik tayo. Pag may pangangaral, pangalawa, be sensitive to God's moving. Maging sensitibo tayo sa ating napakinggan na preaching. Walang coincidence sa Diyos. Walang coincidence sa Panginoon. God's plan. Plano ng Diyos yan. Paano ka nagsuko sa Panginoon? Coincidence. Ayan, lalayas din yan ang coincidence niya. Pero kung tinawag ka sa Diyos, kaya ka nakinig, kaya ka nagsurrender, napakinggan mo, at ikaw ay nabagabag ng banal na Espiritu, whatever happens, you are not going to go. Kaya huwag tayong maging duwag sa salita ng Panginoon. Be sensitive. Ang salita ng Diyos ay may conviction, nagbibigay ng conviction. If you are convicted, you come to Him. Diba? Akala mo pag may nanliligaw sa isang dalaga, mahal na mahal ka. Talaga? Binulungan pa, I love you. Sabi nung ba, talaga? Pambira itong mga ito. Akala mo yan, marurunong na eh. Amoy gatas pa ang bibig nyo. Pero ano yung saan nila napapanood yan? Saan galing to? Sa parents. Yan. Kaya, tandaan na, ang sabi ng Bible, sa Hebrews 3, verse 7, wherefore as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Kaya delikado kapag nakikinig ka sa preaching, pero hindi tumatalab sa iyo ang salita ng Diyos. Yun ang nakalulungkot. Habang nakikinig tayo ng preaching, dapat bigyan natin ng pansin
At ang bagabag ng banal na Espiritu, yung kilos, yung moving ng Holy Spirit sa buhay natin. Are you listening? Ano sabi sa verse 8, Hebrews 3, verse 8 and 10? Harden not your hearts, as the provocation in the day of temptation, in the wilderness when your father tempted me, prove me, and so my works 40 years. Wherefore I was grieved with this generation, and said, these do always ear their heart, and they have not known my ways. Kasi ang puso nila laging mali. Pusong mali. Kaya hindi nila alam yung ways ng Panginoon. Pag may pumuntahan ka, yung Google o kaya yung ways, gustong-gusto mong gamitin. Kung gusto nating maayos ang buhay natin espiritual, ito ang ating gamitin. Salita ng Diyos. Hindi ang Google, hindi ang ways. Sa salvation, ano sabi ng Panginoon? It's not His way, it's not your way, but my way. Why? Because the Bible says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Maging sensitive tayo, mga kapatid. Are you listening? Dapat maging sensitive, dapat maging maliwanag ang pangungusap sa atin ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, ay parang ang mga Kristiyano ay ignorante na ngayon salita ng Diyos. Walang Diyos parang walang Diyos na nagsasalita sa kanila. Mamaya, pagkatapos ng preaching, tanungin mo, pagpauwi na, ano yung preaching? Nasa Bible yun. Yan ang sagot niyan. Ha? Mga kapatid, look at in Hebrews chapter 3, verse 11. Sabi ng Bible, so I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Alam yung nakakatakot? Kapag hindi ka na affected at hindi ka na nakikilos ng preaching. Kung ikaw yung patagal ng miyembro dito na hindi ka pa nakatikim na pumunta sa unahan sa altar at kausapin ang Diyos, there is danger. There is danger. Alam kung ano ang naging dahilan na hindi sila nakapasok sa promised land? It is because of their heart na mayroon sila. Anong klaseng puso mayroon sila? Matigas ang puso nila. Mali, pero ayaw nilang magpatuwid. Ang nakita nila ay malaking problema. Pero yung nakita ni Joshua at saka ni Caleb, hindi problema. Ang nakita nila, ang laki ng Diyos nila. At ang nakita nila yung mga pagkain doong masasarap. They are the real Baptist. Kaya tandaan po natin. Ano sabi ng Bible? Sa Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Evil heart. Alam niyo, pag ikay lumayo sa Panginoon, evil heart. Yung sabi ng Bible. Napakasamang puso mayroon tayo. Di ba nung, ayaw ko lang kayo biglaan na isang invitation lang, nandiyan na agad kayo. Ako hindi, tinataguan ko pa yung pastor. Parating niya si Pastor Porto, takbo na ako. Sabi ni Pastor Porto, nasaan na yun si Edmond? Edmond tawag na sa akin. Nasaan si Edmond? Andito lang kanina, pero nawala na. Magic. Ayaw ko kasi. Ay pero pag nahuli ka ng salita ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Sapagkat yan ay sa ikabubuti mo. Amen? Look at Hebrews chapter 3, verse 19. So, verse 19, so we see that they could not enter in because of unbelief. Madami ang hindi nag-i-enjoy ng pangako ng Diyos because of their unbelief. Sabi ng Panginoon, I will bless you if wala kang pananampalataya, wala kang pagtitiwala. Kaya ang sarap kaya mag-mission. Alam kung bakit? You started from the scratch. Maraming simbahan sa Amerika, salo-salo na lang. See? Kasi namatay na yung mga naunang preachers.
Let them start. Ay masarap mag-start from the scratch. Pakita mo yung level ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya ang mga Kristiyano magaling umilag sa mensahe ng Diyos. Kawawa, kawawa mga kapatid. Yung mga hindi tinatamaan at pinapasa sa iba. Walang blessing yun mga kapatid. Na alam niyo, mayroong mga Kristiyanong sobra ng tinamaan na, pero ayaw pa rin sumuko. Sobrang tigas ng puso. Sabi ko, parang puso ng saging yun . So I said, sensitive to God's moving. Number 1, be silent to God's message. Number 3, be submissive to God's mandate. Be submissive to God's mandate. Handang sumunod sa Diyos at sa kalooban ng Panginoon. Magpasakop tayo kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Marami nagsusuko ng buhay sa Panginoon. At hindi tayo dapat makipag-compromise sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, today, if you will hear God's voice, harden not your heart. Harden not your heart when God is commanding you. Huwag niyong pagbatagisin ang inyong puso pag tayo inuutusan ng Panginoon. Sapagkat yung mga hindi sumusunod, hindi sila nag-i-enjoy, mga kapatid. Deuteronomy 11:27, a blessing if you obey the commandments of your Lord, our God. Tandaan po natin, mga kapatid, pag hindi tayo sumunod, hindi ay ma-enjoy ang blessing ng Panginoon. Number 2, when God confronting you, harden not your heart. Pag may mensahe kang narinig, kinukumpunta ka na ng Diyos. Kaya we're very strong in confrontational soul winning. So, pag kinumpronta ka ng Diyos, huwag kang matakot. Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw ay pagpalain. Maraming tao, pag kinumpronta mo, nandun na lahat ng kasinungalingan. Paano ka pagpapalain? When God is confronting you, nagkakamali tayo mga kapatid. Pero pag kinumpronta tayo ng Panginoon, ng mali natin, magpakumbaba tayo. Tayo kinukumpronta ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. In righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang ikinukumpronta sa iyo, salita ng Diyos. Anak, ito ang aking salita, dapat mo itong sundin. Ito ang aking instruction, ito ang aking utos sa ikabubuti mo. Kaya sabi ng Bible, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Paul kay Timothy, Paul is a man of God and he told Timothy, his son in the faith. Ano sabi niya? 2 Timothy chapter 4 and verse 2, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering in doctrine. Kaya maririnig nyo dito, preaching. Amen? Doctrine. Ano yung doctrine? Teaching. Kaya Sunday school, teaching. Worship service, preaching. Yan ang piyesta ng mga Baptist. Amen? So, hear God's voice and harden not your heart when God commanding you. Number 2, when God is confronting you. Number 3, when God is correcting you. When God, kapag ikaw itinatama ng Panginoon, makinig tayo. Bakit pagka pulis ang lumapit sa iyo, sunod ka na agad? Bakit sa teacher? Ang bilis mong sumunod sa secular school. Ang bilis mong sumunod. Yung sabi ng doktor, sunod ka. Pag niresitahan ka, ireresita mo. O pagkatapos hindi ka naman gumaling, balik. Subukan natin ito. Subukan natin ito. Hindi pwede yung salita ng Diyos. King James ito, subukan natin ng NIV. Hindi ganon. The Word of God is always final.
Amen? Correcting you for us to enjoy the perfect will of God in His blessing, we must learn to listen and hear His voice and harden not your heart. Ikausap ko, sabi ko, after I explained to him 1 hour and a half of encouragement, sabi sa akin, Pastor, sorry po, kasi settled na ako. Ito na po ang gagawin ko. Sabi ko, pambihira, 1 hour and a half akong nag-sacrifice para ipaliwanag. Yung pala, meron ng decision. Yun ang nangyayari sa Kristiyano. Before you come to God, your decision, you are willing to be corrected. Oh, you must be willing to be corrected. Yari na yan. Lalapit ako sa Panginoon. Pag sinabi mo, Panginoon, nagpapasalamat ako na ako hindi katulad nila. Parisiyo ka. Ha? Magpakorek tayo sa Panginoon. Amen? Ay, sabi ng Bible, nakakahiya sa lalaki may mahabang buhok. O di magpagupit ka kung mahaba ang buhok mo. Kung wala kang buhok, maglagay ka ng iba. Sabi ng Bible, nakakahiya sa babae, ang nakasuot ng panlalaki. O di magpakorek ka. Ay, grabe na ngayon. Pagpunta ka sa malls, sa street, bihira na ang babaeng hindi nakashort. For all have sinned and come short. When God is correcting you, humble yourself. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong mag-tithes. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, maitatayo lang yung 5,000 seating capacity, hindi po sa dami ng miyembro, kundi sa mga Kristiyanong sumusunod sa Panginoon. Sapagkat ang pagpapala ay nasa pagsunod. Tinignan ko na nga kanina sabi ko, 250,000. Mayroon tayong 3,000 members, magsasacrifice ng 83,000 bawat isa, ay tapos na yan. Ay 250 million. Kita mo na, that makes you quiet. Mga kapatid, it's by faith. What is faith? Trusting God. Put your trust in God. Amen? When you learn to rely on God, God will bless you. Amen? So when God is correcting you, from the Old Testament down to the New Testament, yung mga great men of God na nagkamali, kinorek ng Diyos. Tayo pa kaya? Amen? So I said, when God is commanding you, when God is confronting you, when God is correcting you, when God is, number 4, when God is chastening you or chastising you. When God is chastening you. Sabi ng Bible, dun po sa, look at in Hebrews 12, verse 6. 12, verse 6. Ano sabi ng Bible? For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth. Yung word na scourgeth, every son whom He receiveth. Pag ikaw ay anak ng Diyos at ikaw'y nagkamali, may palo. Are you listening? Naranasan ko yan mga kapatid. Na-save ako 1970. 1971, nag-backslide ako. Ang naging bunga sa mata ko, parang dugo yan. Nawala lang yan ng unti-unti. Nawala lang yan unti-unti. Nung ako ay sumunod sa Panginoon, nag-surrender ako sa Panginoon. Parang dugo yan. Ilang taon, ginamot. Madaling sumuway sa Diyos, pero yung damage, grabe. Parang bagyo. Boom! Ay, lampas na. Anong iniwan damage? Ang Diyos na mamalo, mga kapatid.
Ang pagpalo ng magulang sa anak, tandaan natin mga kapatid, hindi pinapalo ang anak kasi gawa lang ng galit. No. Huwag mong paluin ang anak mo pag galit ka. You need to correct him or her. Ganyan ginawa ng tatay ko sa akin eh. Parealize siya, anong kasalanan ko? O sige, tinatanggap mo mga kasalanan? Opo. Ay siya, dapa. Hindi ako pinalo ng tatay kung hawak ang kamay pagkatapos nakikipag... Mas matindi yun kung saan ka tatamaan. Pero pag nakadapa, flat na flat. Di ba? Tapos papaluin. O, pinakamababang palo yan, 3. Pag umiyak ka, dadagdagan pa. Bonus. See? Kaya sobrang sakit. Umiiyak ka? Hindi po. Pagkatapos mapalo, diretso na doon sa puno ng isang prutas, diretso na doon. Talagang, tama naman si tatay. Ang tigas kasi ng ulo mo. Oh. And Diyos ganun din eh. Kaya ang anak, pag pinalo, ang ibig sabihin, mahal na mahal ka ng magulang mo. Sabi ko, sana yung manugang ko na lang paluin para mahal na mahal ko rin eh. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang pagpapalo ng Diyos. Alam niyo salitang for whom the Lord loveth and chasteneth and scourgeth. Chasteneth, pinapalo. Yung scourgeth ay sobra yung palo. Sobra na yun. Kaya minsan, mayroong palo na matindi. Mabuti binuhay pa ng Panginoon. Para ma-realize niya, ngayon, very effective sa gawain ng Panginoon. Kaya, buhay. Mga kapatid, pag tayo hindi pinagpapala ng Diyos, ang problema, wala sa Diyos. Nasa atin ang problema. So when God is chastening you, huwag tayong manglupay-pay dahil sa palo ng Diyos. Magpasalamat tayo dahil kaya tayo pinapalo ay Kanya tayong iniibig. Amen? Kanya tayong iniibig. And then the last one, when God is convicting you. Pag ikaw ay kinokonvict na ng Panginoon, lahat ng yan, dapat yan ay utos ng Diyos, may conviction yan. Dapat yung mga komprontasyon ng Diyos, may conviction yan. Dapat yung pagtatama ng Diyos sa atin, may conviction yan. Dapat yung palo ng Diyos ay may conviction yan. Mga kapatid, makinig ito. Ito'y napakahalaga. Imposible na tayo ay lalayo sa Diyos at mapapabuti ang buhay natin. Binigay ko na sa inyong halimbawa, prodigal son. Kahit na yun ay lumayas, ako yung naglayas. Kasi nag-kick out ako sa school, ako yung naglayas. Hindi alam ng tatay ko, nanay ko. Ang edad ko ay, I think, 16 years old or bago mag-16. Dinaya ko pa yung aking edad. Alam niyo saan ako napunta? Yung Bulacan na yun, kaya alam ko yan. Nagtrabaho ko dyan sa farm. Pagkatapos, nagtrabaho ko dyan sa mga patulahan, tanim ng patula. So, sa umaga, 4:00, pauusukan yung patula. Pagkatapos ay balabalagwit ko ang patula patungo doon sa bahay ng aking amo. Pero ang aking amo sabi niya, bago ka umalis, mag-iinom ka ng tsaa. Opo. 9 months. Tapos nagtrabaho ko sa construction. 9 months. Lumayo ako. 9 months. Pagbalik ko, nagulat nanay ko. Siyempre, mother is mother. Niyakap ako. Sabi ng nanay ko, kausapin mo si tatay mo mamaya. Sabi ko, opo. Ayun, tinawag ko ang tatay ko. Halika dito. Tumayo ka, tumayo ko. Sabi niya, bakit ka bumalik?
Grabe, ano? Pulis talaga eh. Bakit ka bumalik? Susunod na po. Oh, ano yung kasalanan mo? Sinabi ko yung kasalanan ko. Kasi pinagbili ko yung 8 kaba na palay at yun ang pinamasahe ko. Sobrang bait ng batang ito. Yun. Siya. Dapa. Kala ko tapos na eh. May additional pa pala. Dapa. Palo. Siyempre tanggapin ko yun. Kasalanan ko eh. Nung ako'y pinalo, tumago ako dun sa puno ng isang prutas. Sigarilyo. Umiiling ako sa sarili ko eh. Grabe talaga. Mali naman talaga ako eh. Yun na-realize ko. Sabi niya sa akin, pag hindi ka nagsimba sa linggo, layas ka uli. Sisimba na po. Pangalawang simba ko ng linggo ng hapon, doon ako. Pastor Porto nag-preach tungkol sa impyerno. Pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, you'll go to hell. Hell is real. In hell there's fire that never quenches. In hell there's worm that dieth not. And when you die, you will be in hell forever and ever and ever and ever. Hindi ko na hinintay na mag-invitation pa. Right there. Tinanggap ko ang Panginoon. Mga kapatid, imposible na lalayo ka sa Diyos, magiging mabuti ang buhay mo. I've been there before. Nasaan kaya ako ngayon kung ako hindi sumunod sa tatay ko? Nasa impyerno na ako. Pero yung blessing sa buhay ko, pagsunod. Kahit nga sa pag-aasawa, sinunod ko ang tatay ko. Pumunta doon sila Pastor Porto, kasama sila Ma'am Del. Teenager pa yan. Sabi sa akin, pag ikinag-asawa, ang gustong mag-asawa, anak ni Pastor Hernandez. Hindi ko pa naman nakikita eh. Sabi ko, ano kayong hitsura nun? Yung pagsunod sa magulang ay napakaganda. Lalo yung magulang mo anak ng Diyos na sumusunod sa Panginoon. Mayroong pagpapala. Tandaan po natin mga kapatid, sabi sa Hebrews 3:15, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Huwag tayong lalayo. Lumapit tayo sa Kanya.